Ayan. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Welcome again sa Psalms Prayer Warriors, and we are praying soldiers and loving messenger souls. Isang mainit na pagbati sa lahat ng kasama natin ngayon, sa mga nanonood sa Facebook Live. Salamat po sa pakikisa sa ating gawain para sa Panginoon. Ngayon po ang ating team, Women of Faith, at ang ating topic ay si Rahab, isang babaeng may makulay na nakaraan, ngunit pinili ang manampalataya sa buhay ng Diyos. Sabi nga po dito sa Hebrews 11 verse 31, by faith, Rahab perished not. Ayan. Ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi base sa nakaraan, kundi sa pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil sa kanyang faith, si Rahab ay naging bahagi ng plano ng ating Panginoon. So ngayon pong tanghali na to, naway ma-inspire tayo na maging kababaihang matatag sa pananampalataya, handang magtiwala at sumunod sa Kanya. Para po sa ating programa ngayong Thursday, ang ating pong opening prayer, pagkakaloob ni Sister Merceline, at ang ating pong musical offering ay pagkakaloob ni Sister Ampi Garcia, at ang ating pong appeal song, mamaya po ay pagkakaloob ni Ma'am Sheila Bertudaso. At ang ating pong speaker, ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba po, si Sister Susan Garolacan. Mamaya po, pagkatapos po ng ating mensahe, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about dun po sa message na ating pong napakinggan. At of course, pwede din po tayo magbigay ng ating short reflection at yun po ay papacilitate ni Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer, pagkakaloob ni Sister Annalyn Pines. Bago ko po ibigay sa ating pong opening prayer, batiin ko muna po yung nandito sa loob ng Zoom. Ayan, unang-una po sa aking screen, nandyan po ang magandang speaker natin ngayong araw na to, si Sister Susan Garolacan. And of course, nandyan din po si Sister Nika Abaw. Ayan. Andyan din po si Daddy Rob Somoso. Buti kilala ko, iba yung pangalan niya. And of course, nandito si Ma'am Shi Nene. At ang ating pong si Ate Edna Montehermoso. Andyan din po si Sister Merceline. Andyan din po si Ate Minda Arienda. And of course, si Sister Jenny Valdez. Andyan din po si Ate Ems Kalika. Andyan din po si Sister Maria Teresa Litong. And of course, si Ate Grace Takagi from Japan. Andyan din po si Ma'am Sheila. At si Sister Shell. Welcome po si Psalms Prayer Warriors and si Sister Isa Abogade. And of course, ang ating pong si Sister Ampi Garcia. Andyan din po si Sister Rosel at si Sister May Flor. Ayan, ibigay na po natin ang ating pong opening prayer, Sister Merceline. Okay. Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoong Diyos, nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong pinagkaloob nyo na kami po ay makapakinig ng inyong mga pabalita. At nubayan niyo po kami sa aming pakikinig, ang Holy Spirit ang manguna, lalo na po sa speaker. Tulungan niyo po kami, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Ito pa ang dalangin sa pangalan Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Merceline. Ayan po, Sister Ampi, para sa iyo pong musical offering.
would love me so. He's willing and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercies so bountiful. I can't understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Ampie. At bago ko po ibigay sa ating pong speaker, batiin ko muna po yung humabol dito. Andiyan po si Sister Langking. Ayan po mga kapatid, sa oras na ito, ang ating pong ipapakilala, ang ating pong speaker, isang lingkod ng Panginoon na patuloy na ginagamit upang magbahagi ng kanyang salita at magpalakas ng pananampalataya ng marami. Sa ilalim po ng ating temang Women of Faith, ibabahagi niya ang isang makapangyarihang aral mula sa buhay ni Rahab. Mga kapatid, buksan po natin ang ating puso at isipan habang ating tinatanggap ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Sister Susan Garola. Ayan po. Thank you. So, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito, again pala, good morning, good afternoon, good evening, saan man tayong dako naroroon. So, ang ating pong pag-aaralan ay si Rahab, kagaya po ng nabanggit. So, mag-share lang po ako. Okay. Nakikita po ba sa screen? So, nakikita niyo po, nilagyan ko po ng title na Rahab, the Saved. At ito pong kwento ay ni Rahab ay matatagpuan po natin sa Joshua chapter 2. At bago po tayo magpatuloy, tayo lang po ay hihiling ng gabay sa banal na espiritu. Bagamat nagkaroon na tayo ng prayer, pero hihingi pa rin po ako ng tulong. So, maraming salamat naman sa pagkakataong ibinigay niyo na muli po kami magsama-sama ang mag-aral. Salamat po sa platform, sa gadget, sa panahong ipinagkaloob niyo na kami pinagpapayan niyo. Amin pong hinihiling ang pagbukas ng puso't isipan namin sa mga aral na aming matututunan sa aming pagbalik tanaw sa kwento ng buhay ni Rahab. Naway ito po'y maging inspirasyon sa aming araw-araw na pamumuhay.
Gabayin po kami at patawarin sa anumang aming mga pagkakasala. Ito po ang aming hinihiling sa matamis sa pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen. So, bago tayo patuloy, gusto ko lang mag-review natin yung konti, yung statement from last quarterly natin. Alam naman natin na ang nabanggit din nung sa I think last quarter ng last year ang kwento ni Rahab. Specifically sa October October 6. Naka-highlight po dyan ang sabi, while it is true that the New Testament commends her faith, a careful analysis of the New Testament reference as to Rahab's act reveals that none endorse everything about her and none validate her lies. So, ayan po, malinaw na malinaw yan ha. Sinabi na, bagamat pinuri sa yung kanyang pananampalataya, subalit binigyan nila yan ng maingat na pagsusuri, pagtukoy sa ginawa ni Rahab. At sabi nga dyan ay ang ginawa ni Rahab ay nagpapakita na wala sa mga ito ang nag-endorse ng lahat ng tungkol sa kanya, subalit wala rin yung nag-validate, nagbigay katwiran sa kanyang pasinungalingan. At ang sabi ko nga nung aking unang binabasa, yung ano ba to? Her lying was not the way why she was saved, but it was lying that she used as a method to be saved. Gusto ko lang maunawaan natin na yung pagsisinungaling ni Rahab, hindi yun yung naging daan para sa kanyang kaligtasan, subalit yun yung ginamit niyang paraan upang maligtas. Kumbaga meron naman talagang daan. Kaya lang, maaring sarado ang ginawa niya para nag-over the backwood siya. Parang para maka-go through ka nga. So, dalawang bagay na ginawa ni Rahab. Tingnan natin kung ano itong dalawang bagay na to. Okay, 2 things that Rahab did. Una, itinago niya ang mga spies. Kalawa, she lied. Siya ay nagsinungaling. Alam naman po natin yan. And ano naman po yung mga kasinungalingan na sinabi ni Rahab? Ang una ay matatagpuan sa Joshua 2:4. Ang sabi niya ay, I did not know where they were from. At ang ikalawa ay sa verse 5, ang sabi niya, I do not know where the men went. Although yung number 1, pwede siyang debatable na maaring sabihin natin na alam niya na hindi siya nagsinungaling nang sabihin niyang hindi niya alam kung saan sila nanggaling. Pero ma-justify natin yan later. Subalit ang bigger question is, why seek refuge in a harlot's house? Bago natin sagutin yung katanungan na yan, disclaimer lang tayo, tandaan po natin ayan, gaya po ng nakikita natin sa screen, si Rahab po ay isang harlot. Ano ba? Sa Bible, sa Tagalog Bible, ang ano dyan is patoto, if I'm not mistaken. Siya po ay nagbebenta ng laman, prostitute. Tandaan po natin na ang mga spiya po, hindi sila nag-engage sa professional service ni Rahab. Kaya mahalagang bagay po yan. Hindi sila pumunta doon upang maghanap ng aliw. So, why seek refuge? May 3 kadahilanan. Una, the spies would be less detectable. Yeah? Given fact po yan in any society na kapag ikaw ay kilala bilang yung in a kind of practice na gaya ng ginagawa ni Rahab, yun nga pong prostitution, meron niyang bad reputation. So,
pag may bad reputation ka, is siyempre either hindi ka paniniwalaan or something. So, wala silang masyadong interest dahil nga ang tingin nila sa iyo ay mababang uri. So, naging magandang lugar ang bahay ni Rahab upang hindi sila agad mahanap. Ang second reason naman is the spies will have an easy escape since Rahab's house was built upon the wall or as part of the wall. Yan ay makikita natin sa Joshua 2:15. Nang sinabi doon, she let them down by a rope through the window for her house was built into the city wall so that she lived in the wall. So madali silang makakatakas. Kung ikaw nga naman ay nagtatago, hahanap ka nga naman ng lugar na mas madali. May yung easy escape or easy way out. So yan yung pangalawang reason. And then yung sa third, ang sabi doon is, she has a very important information the spies needed. Ito ay makikita po natin sa Joshua 2 verse 9 and 11. Sabi niya sa mga tao, I know that the Lord has given you the land. And as soon as we heard it, our hearts melted. And there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, He is God in the heavens above and on the earth beneath. Ang sabi niya, our hearts melted. Bakit melted? Bakit natunaw? Kinilig ba sila? Di ba tayo mga tandaan na natin yan na kapag nung araw pag nakikita natin si crush, kinikilig tayo. Yan ba yung melt na sinasabi? Diba? Parang, ay, natunaw ako, tiningnan ako ni crush. Or, excuse din sa term, ito ba yung kilig na para kang nasi-CR? O melted sila dahil sa takot. So, alam naman natin na kung bakit. So, through Rahab, ang mga espiya ay nalaman nila na ang mga tao sa Canaan ay aware sila kung paano nilupig ng Israelites sa pamamagitan ng kanilang Panginoon. Aware ang mga Canaanites, kaya sila takot sa kanila. Alam naman natin na in any war or competition, magiging advantage kasi kapag alam mo yung kahinaan ng iyong opponent o yung kalaban. Okay? So, in this case, mas better pa kasi alam nila na God is being acknowledged as the source of victory. Hindi lang yung kahinaan, ay hindi lang recognize yung lakas ng Israel na nanggagaling sa kanila, subalit mas maganda yung recognition sa kanila dahil alam ng mga Canaanites na ang kanilang tagumpay ay nanggagaling, sabi nga, their gods. Hindi galing sa kanila. So dito sa mga kaganapang ito, makikita natin na kung paano inihanda na ng Panginoon o kumikilos na ang Panginoon sa puso ni Rahab, kung bakit talagang providentially ihinatid or inutos ng Panginoon na talagang ang mga espiya ay dalhin sa bahay ni Rahab. Meron ng plano, makikita natin. Okay? Ngayon, ano naman? Sinabi ko dito what I learned more about Rahab. Hindi ko alam kung sabihin natin kung ano pa yung matututunan natin kay Rahab. Mayroon akong limang bagay. Ito, Rahab was indeed aware of what's going on around sa kanyang kapaligiran, current events, but not as Marites. Okay? Alam niya kung ano yung mga kaganapan. Kasi siya nagsabi alam namin kung paano nyo nilupig, tinalo yung mga inyong kaaway at kaya kami natakot sa inyo. Pero hindi yun yung alam niya para lang i-chismis. Yan ang mga kaganapan sa atin ngayon, marami.
Hindi. At malalaman din natin kung bakit niya alam ang mga kaganapan nito. Makikita din natin ulit sa Joshua 2:9-11. Ayan, no? Diba sinabi niya, I know that the Lord has given you the land. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. Pero ito yung maganda. 11, and as soon as we heard it, our hearts are melted. Ito nga yung sinabi ko kanina, ni-recognize niya. Okay? And then, yung number 2 doon sa list na sinabi nga kanina is, she was longing and hoping to be out of her present situation. Mababasa naman natin yan sa Joshua 2:12-13. Nung nakiusap siya doon sa mga espiya, sabi niya, now then please swear to me by the Lord that as I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with my father's house and give me a sure sign that you will save alive my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and deliver our lives from death. So, yan yung humingi siya. Siya ay longing niya for hope, na gusto niya ng pag-asa sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Kasi kung hindi niya nais na umalis doon sa kanyang sitwasyon, sabihin natin kontento, kasi mayaman naman ang Canaan compared to Israelite. At yung compared doon sa mga paligid, mayaman sila. So kung okay naman siya sa kanyang sitwasyon, at baka humingi na lang siya ng pera dun sa mga spies. Sabi niya, tinago kayo, bayaran nyo na lang ako, o quits na tayo. Diba? Pero hindi. Gusto niyang makaalis dun sa kanyang present situation. And then Rahab, she was waiting for the opportunity. Tandaan natin, alam niya ang mga nagaganap sa paligid. Gusto niyang makaalis. Kaya naghihintay lamang siya ng tamang oportunidad. Tayo sa Joshua 2:1, sabi niya, in Joshua, the sun, nung dumating doon ang mga espiya, and they went and came into the house of a prostitute whose name was Rahab, and lodged there. So, opportunity niya yun Sabi niya, ito na. Kaya nga sinabi ko kanina na debatable yung kasinungalingan na hindi ko alam kung saan sila galing. Alam niya, kilala niya, kaya nga niya tinago ang mga ito. Alam niya ang mga nagaganap sa paligid. Very aware siya. At saka observant siya. So sabi niya, ito yung gusto kong makaalis dito. Siguro hinihintay lang talaga na pag dumating yung opportunity na yon, igagrab niya talaga at ito na yung opportunity na yun, dumating na sa kanya. Dahil nung dumating, hindi naman niya sila pinaalis na, pwede naman niyang sabihin, naku, wag niyo akong idamay. Ayokong madamay, natatakot ako sa hari. Or, pwede rin namang sabihin niya, tandaan niyo naman, lang siya, prostitute, parang tumer, ika nga, sa short term for customer sa Japan. Pwede naman niyang sabihin, ay nako guys, no money, no honey. Bayaran niyo yung kahit hindi niyo ako ginamit, pero yung tinago ko kayo, bayaran niyo ako. Pero hindi yon ang kanyang naging purpose. Alam niya na ito na yung pagkakataong hinihintay niya upang makaalis siya dun sa kanyang sitwasyon. And yung number 4 reason na nailista natin kanina, Rahab was a risk taker. Dahil nung nalaman ng hari na ang mga espiya ay pumunta, ang mga espiya ay
nagpunta sa city para mag-survey at nalamang may nagsabi, nagpunta sa kanyang bahay, nagpadala ang hari ng tao doon. Sa Joshua 2, verse 3 to 5, ang sabi, Then the king of Jericho sent to Rahab, saying, Bring out the man who have come to you, who entered your house, for they have come to search out all the land. But the woman had taken the 2 men and hidden them. And she said, True, the men came to me, but I did not know where they were from. When the gate was about to be closed at dark, the men went out. I do not know where the men went. Pursue them quickly, for you will overtake them. So yan, pinagtakpan niya. Okay? Risk yon. Pag yun ay nalaman na nagsinungaling siya, alam naman natin ng kapanahon na yan. At espiya yan, kaawa yan. Kapag nalaman, halimbawang sabihin natin hindi naniwala yung mga kawal na ipinadala ng hari. Or sabihin, ay hindi, sandali, magse-search muna kami dito sa bahay kung totoo ba talaga yung sinasabi mo. Eh kung makita yung mga espiya na tinago niya, kaya ang magiging kapalit nun ay kanyang buhay. Kaya ko nasabi na siya ay isang risk taker. Pero ito ang pinaka-best na nakita ko sa katauhan ni Rahab. Itong number 5, hindi natin nailista kanina. She had a strong faith and belief to the God she has never known yet. Nanyo ha? Emphasis yan, she has never known yet. Hindi niya kilala ang Panginoon. Maaaring, yun nga, na she has heard about it. Alam niya yung mga pagkapanalo ng Israelites at ni-recognize nga niya, di ba, na kayo ay nanalo dahil sa kapangyarihan ng inyong Panginoon. At sinabi pa nga niya siya ang Diyos mula sa langit at sa lupa. Kaya ito yung napakagandang katauhan ni Rahab. Kaya sa ating pagtatapos, alamin naman natin kung ano naman yung ginawa ni Rahab upang siya ay maligtas. Kaya nga nasabi ko nung umpisa, hindi yung kanyang pagsisinungaling ang nagligtas sa kanya, kundi ito ang 2 bagay. Una, Rahab confessed her faith. And then pangalawa, she sought refuge. So, yung pag-confess ng kanyang faith, yun yung highest point ng Joshua chapter 2. At matapos niyang confess, hindi ito yung confess na kumpisan. Paano niya sinabi, express, ipinakita, ipinaalam ang kanyang pananampalataya, siya ay humingi ng refuge, sa Tagalog, kanlungan, kublihan, taguan, o ano man yan. Humingi siya ng refuge nang hingiin niya sa mga spiya na gumawa ng kasunduan, sumumpa kayo sa akin na ililigtas ninyo at hindi lamang yung kanyang sarili ang kanyang buong family. Yan ang kanyang hiniling. Yun yung turning point ni Rahab na when she shifted her loyalties, yung loyalties niya supposed to be sa kanyang hari at sa kanyang bayan ay inilipat niya nang siya ay pumayag doon sa conditions na ibinigay ng mga spiya sa kanya na, sige, ililigtas namin ang iyong sambayanan kasama ng iyong yung nanay, tatay, kapatid, kung ikikip mo ito as a secret at kung magtatali ka ng scarlet cord doon sa bintana para ito ang maging symbol ng iyong paghahanap ng pag-asa sa kaligtasan. So, yan. So, the moment na
pumasok na siya doon sa agreement na yun, yung covenant na yun, doon na yung turning point na nilipat na niya yung kanyang loyalty. Ibinigay niya sa Panginoon. So, how about us mga kapatid? Ano naman po kaya yung sa atin, ano? Kasi we claim we are Christians, particularly Seventh-day Adventists. We claim na to know God, tsaka clinic-claim natin, we follow Him. Pero talaga bang sinusunod natin siya? At yung pinakamalaking question is, what are we willing to give up to be saved? Tandaan po natin, si Rahab, unang-una hindi po niya kilala ang Panginoon. Nabalitaan niya lang, chismis, o nakita niya at sa mga kapaligiran, pero hindi pa niya kilala ang Panginoon personally, but she trusted. And second naman is, her harlotry is her means of living. Yun ang kanyang kabuhayan eh. Wala din sa record na siya ay may asawa o mga anak. Dahil nga siya naman po ay prostitute, marahil siya rin ang bumubuhay sa kanyang mga magulang. Yun po ang kanyang source ng kabuhayan. Pero willing siyang i-give up lahat. Talikuran niya lahat, 100%. Wala siyang hiniling na ano paman. Ang sabi niya is, basta iligtas niyo lang kami. Yun lang ang kanyang gusto niya lang talagang makaalis doon sa kanyang kalagayan na yun. Alam niya na ang Panginoon ang kanyang tanging magiging kaligtasan. Kaya siya ay nanampalataya. No? Iba yung, marami kasi sa atin yung we profess to know Him, to know God, pero yung faith wala or hindi nakikita. Isang malaking halimbawa, di ba? Tapos na rin naman po tayo ending na to. Hold on, i-stop ko na po muna yung screen. So, isang malaking halimbawa po yung, diba, halimbawa sa mga, paano ba natin? Or sabihin, area or may mga shows na minsan may makikita na mga tao na tumutulay sa alambre o kaya nagbibisikleta o naghihila ng wheelbarrow. Tapos makikita natin yung talagang literal na nakikita natin right in front of our own eyes na ay totoo nga ang galing niya kahanga-hanga na tatawid siya mga ilang hundred feet ba yan or what, tatawid siya. Naniniwala tayo na kaya niya, humahanga tayo kasi nakita natin ng dalawang mata natin. Pero pag ba tinanong ng taong yun na umangkas ka sa akin sa bisikleta at tumawid, sasama ka? Siyempre hindi, kasi wala naman tayong tiwala sa kanya dahil hindi naman natin siya kilala. So, yung kay Rahab, yun yung patunay ng totoong pananampalataya. Hindi niya kilala ang Panginoon, pero nang isuot niya yung talagang 360 degrees, tumalikod siya. Yun ang nagligtas sa kanya, hindi yung pagsisinungaling niya, kundi yung kanyang pananampalataya sa totoong Diyos na bagamat hindi niya kilala personally, kinilala niya bilang makapangyarihang Panginoon. So yan po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Naway tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Amen. Amen po. Thank you po. Thank you so much po, Sister Susan, sa Thank you. inspiring na message tungkol kay Rahab. Sa pamamagitan ng kanyang kwento, mas lalo po nating nauunawaan na ang tunay na pananampalataya ay kayang magbago ng buhay at magdala sa kaligtasan. Naway patuloy po tayong pagpalain at gamitin ng Panginoon upang maging ilaw at inspirasyon sa maraming pagsubok sa buhay. Ayan po, ibigay na po natin ang ating pong appeal song, Ma'am Sheila.
Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He is supplying, plenteous grace He bestows. Every day my way gets brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen. Amen. Opo. Amen. Thank you so much, Sister Sheila. Mga kapatid, ngayong araw na to, napakaganda po ng topic natin si Rahab. Napakaganda rin po ng mensahe ng awit. Kanina pa ako naiiyak, ewan ko ba. Interesting talaga yung story ni Rahab na yan. Pero bago ko po ibigay ang ating pong closing prayer, Ate Susan, batiin ko muna po yung mga humabol dito, no? Andito po si Techno Camon. Andyan din po si Sister Rose Leonor. Andyan din po si Samsung. Andyan din po si Zoom user. Andyan din po si Brother Jesse Obrero. Of course, ang ating pong si Ma'am Ardel. At si Ate Wilma Kadaig. Ayan po. Ate Susan, ang iyo pong closing prayer po. Okay, tayo po ay yumuko sa panalangin. Muli po, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inspirasyon inilatag niyo sa amin sa pamamagitan po ng kwento ng buhay ni Rahab. Napakaikling kwento lang po, subalit napakalalim naman po ng aral na iniwan niya para sa amin. Lalo tigit ang kanyang pananampalataya sa inyo. Naway, tulungan po kami ng banal na espiritu na magkaroon ng kalakasan at na manatiling tapat sa inyo, magtiwala sa inyo, manampalataya sa inyo dahil kayo po ang tunay na Diyos na buhay, makapangyarihan at tunay na nagmamahal sa amin ng walang katapat. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang at patuloy niyo po kaming gabayin sa araw-araw. Ito po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen. Amen. Muli po, salamat po Ate Susan. At maraming salamat po ulit sa mga nasa Facebook Live.
Napakalaking tulong po ang inyong suporta sa ating gawain para sa Panginoon at muli ini-invite po uli namin kayo sa susunod po naming live streaming. Ayan po. Jen?